So magandang araw, Romel nga pala at ang pag-aaralan naman natin ngayon ay itong ASP.NET Core Web API at dito yan natin gagawin sa Ubuntu natin. So itong ASP.NET Core Web API ay framework din siya para tayo ay makagawa ng RESTful API at maihahalin tulad natin siya sa Flask or Lumen. At bago pala ako magsimula, introduce ko lang itong blog, yung aking blog. Ako pala yung author nitong thecodecheatsheet.com. So, gawa yan sa WordPress. At hindi pa siya tapos. Scroll lang natin kasi dito ko dinocument kung paano yung gawin yung sample ng web API sa ASP. At ito yan. So, bale itong post na to yung aking susundin para makagawa nga ng sample API. At meron din ditong link para sa official ata na Microsoft tutorial. Mas madali ito kasi sa Windows. Meron dito pang Windows. At pwede din siyang pang Ubuntu. At meron kasi ako naging issue sa Ubuntu na kulang dyan. Kaya gumawa ako ng sarili kong version. At anyway pala, nilista ko na rin pala dito yung mga requirements na kailangan or requirements. So, itong VS Code which is yung IDE, yung .NET Core SDK or para siyang framework din siya para makapag-run tayo ng C# applications. And then yung Postman naman is ating REST client para matest natin yung ating API. And since ito meron din akong recommendation na extension pero optional lang naman. Tara, simulan na siguro natin. So, gagawa muna ako ng directory. Bale, nakalagay din yan dito sa aking kompleto yung aking guide. So, mkdir blog. cd tayo doon or pasok. Tapos, i-copy natin itong command. So, copy ko lang yan. And paste. Bale, itong command na to ay gagawa siya ng bagong web API project. At itong to-do API, yan yung pangalan ng project. So, nga pala minsan may nagpo-prompt na mag-install ng asset, i-yes lang. So, pasok ulit tayo dun sa root directory ng ating project. Tapos, ang next step natin is di ko makuwalat. Sira kasi yung mouse ko. Copy natin yan. And paste. So, itong command naman na pinaste ko, mag-a-add lang tayo ng NuGet package. Kasi, NuGet ba or Nugget yung pronunciation? Hindi ko lang sure kasi bago lang din ako dito sa C#. Kasi dito sa ating sample na API, hindi tayo gagamit ng physical database. So, puro in-memory lang yung ating database. Kaya, nag-add tayo ng package na yan. Para dyan yun. So, yung NuGet or Nugget man, pasensya na sa pronunciation, siya yung package manager nitong ating project. Code. Shortcut lang yan para mag-open ng VS Code. Which is ito pala yung required assets na sinasabi ko, nandito pala siya sa VS Code. Yung Docker hindi naman. So, bali ito yung ating project. At dito makikita nyo sa loob ng controllers, meron siyang weather forecast na controller na kasama na. At meron siyang endpoint na get yung kanyang HTTP verb. So, i-run muna natin yung ito sa run, tapos start debugging.
So, copy na lang natin siya dito sa incognito natin. Paste. At nag-error siya kasi wala tayong route para sa ganitong endpoint kasi nga by default ito lang yung kasama niya, yung si weather forecast. So wala siya para sa home weather forecast controller. Lagyan natin ito. At yan. Nag-response na siya ng maayos. At himayin muna natin kung paano nagkaroon ng ganyang response itong ating sample API. Una, nung nag-create tayo ng API, kasama itong si weather forecast na endpoint para siyang default or gayahan. At nung nag-run tayo, ang una niyang in-execute is yung punta tayo sa Explorer. Itong program.cs. Yan. Nag-create siya ng web server para sa ating local at parang nag-open lang siya ng port na continuously nakikinig if ever na meron tayong iba tong request. So madami pa yung ginagawa tulad ng pag-load ng app settings sa JSON natin at yung pagtawag nga nitong startup.cs. Tapos ito namang startup.cs, dito tayo pwede mag-register ng services or ito yan, mga configurations ata yung tawag dito. At hindi ko na siya i-deep dive kasi nag-aaral pa rin tayo. So hanggang ngayon tititigan muna natin siya. Pero subukan nating i-comment itong use endpoints saka itong use routing siguro. Save natin yan. Tapos ito meron tayong restart button dito. Try natin. So close natin siya. Tapos i-refresh natin yung request. Ayun, nag-error siya. Kasi yung itong use endpoints saka use routing, mga middleware siya para sa ating routes. So save na lang natin. Tapos uncomment pala and then restart. At dahil nga nabanggit ko yung routing, discuss naman natin siya sa dito. So yung ASP, meron siyang dalawang type ng routing, yung conventional tapos yung attribute routing. So yung conventional routing, ito yung ikaw yung magde-define ng sarili mong format. Pero let us not use that at focus tayo dito sa default routing, which is yung attribute routing. So yung attribute routing naman, from the name itself, gumagamit siya ng attribute para mag-define ng routes at mas flexible ito. Halimbawa dito sa weather forecast controller natin, ito yung attribute, yung itong sa loob ng bracket ba to? Itong word na controller, so yan. So kung hindi tayo gagamit ng attribute, halimbawa palitan natin siya ng literal na string. Gawin natin Romel. Save. I-restart natin yung ating application. So close lang natin yan. Then try natin. So dahil in-override natin yung route. So ayan. Na-access pa rin natin siya gamit yung literal na string. So bali ang pinakaginawa lang natin is hinardcode natin yung route name. So alam ko na na-gets na yung point. So control C ko lang. Pag binalik natin tong yung dating nakalagay na token or attribute, gagamitin niya yung pangalan ng controller, which is yung weather forecast. Siyempre, automatically i-strip niya na yung word na controller.
restart ulit natin. In terms naman pala sa HTTP verb, ang gamit pala dito is yung itong get. At pwede rin natin siyang palitan ng post kung gusto natin. Post. Oops, hindi ko pala na-restart. Try natin siya dito. So, nag-error na siya kasi post yung ine-expect niya. So, I mean, weather forecast pala dapat to. Wala kasing ability si browser na magtanggap ng post, or kung meron man, hindi dapat ginagawa. Nasaan ang aking response? Yon. At yan yung simpleng explanation dito sa ating attribute routing. So, ibalik ko lang to muna saglit para maging get lang din siya. At so, tuloy na tayo sa paggawa ng to-do items at balikan natin yung ating guide. Yon, so ang unang gagawin is mag-a-add tayo ng model class. At nakalagay naman dito. Ang model class pala ay data representation or logical structure ng database. So, dyan nakadefine yung pangalan, data type, meron pang iba tulad ng mga relationships at marami pa. So, kahit na dyan tayo dumadaan para tayo ay makapag-create, update at delete ng data. Tandaan lang natin na hindi yan yung actual na database. Kumbaga, medium lang to para makapag-connect tayo sa yung app natin sa ating database. Gawa lang tayo ng folder, sabi niya. Name models. Sabi niya or sabi ko pala. New folder. Oops. Gawa tayo ng new file. Tapos i-copy natin tong tatlong properties. At sunod ay mag-a-add tayo ng ating database context. So, ito naman yung service na nagko-connect sa ating DB at application. Parang ORM or Object Relational Mapping. So, bali dito, gagawa ulit tayo ng files at ipipaste natin itong ating example. To do context. Save. At pagtapos niyan, i-register naman natin yung database context na recently ginawa natin. Gaya ng sabi ko kanina sa startups.cs, dyan tayo nag-register ng service kasi isa yan sa nag-execute tuwing tayo ay nagra-run ng application. So,
Copy ko lang to at i-paste ko dito sa startup.cs. So, nilagyan ko lang ng comment para mas madali ko siyang makita. Okay, so bali yung first two lines parang ini-import lang natin yung modules or classes para magamit natin siya. Tapos itong next, sunod na pinaste natin is gaya ng sabi ko kanina, wala tayong physical na database at lahat ng save natin mapupunta lang sa memory. So every time na i-restart natin tong application, mawawala lahat ng previous data na sinave natin. At sunod naman dyan is ang pag-scaffold ng ating controller. Yung term pala na scaffold, so huwag natin masyadong seryosohin. Ibig sabihin lang yan, gagawa tayo ng madali ang setup ng ating controller. Sa madaling salita, parang skeleton ng controller na mayroong basic functions. So, kung galing rin kayo sa Laravel, meron dun panggawa ng API resource kasama ng controller. Ang nangyayari lang dun is gagawa siya ng mga nakaabang na functions dahil sa paggawa ng API, usually create, retrieve, update, delete. Yun yung basic functions. Kaya pag nag-scaffold tayo, ibig sabihin ginagawa na to automatically imbes na i-type natin isa-isa. So, i-copy lang natin tong series of codes or commands sa ating terminal. Yun, so bali yung mga pinaste nating commands is nag-install lang tayo tsaka nag-add ng packages. So bali yung parang yung dulong command, yan talaga yung gumawa ng controller. And open natin tong VS Code at wala bang refresh? May mali siguro siyang ginawa.
Marahil dahil nakastart yung ating application, stop lang natin siya. Yon. So, eto na. Kung makikita natin, after nating i-run yung command na yon, meron siyang ginawang to-do items na controller. At nakalatag na dito lahat. So, check natin. Meron tayong to-do items controller. Meron tayong get endpoint. Kukunin niya lahat ng records. Tapos, meron din tayong isa pang get na route. Ito meron nakalagay na ID. So, single data retrieve lang to. Tapos, meron din tayong endpoint na may put HTTP verb. At yun, naglalagay rin siya ng ID. At kumbaga para to sa update. At scroll din natin, meron din siyang post. At ito naman yung pang-create ng mga new records. At lastly, yung delete, which is delete ng record. So, i-rerun lang natin. Oops. Yan, so i-test natin each route. So, nakalagaya ng katulad ng nasa blog post ko. Siguro, uunahin ko yung pag-create ng to-do items. So, copy ko na lang to. At siguro maggagawa na lang ako ng new collection. Para hindi naman siya nakakalat. So, itong weather forecast. Name. I mean, create pala dapat, ano. So, rename natin siya. Post ang kanyang verb and pasa natin yung endpoint, tapos sa body is gamitin na lang natin tong example. Raw. Send. At yan, so save na rin natin siya. Ayan, so yung respond niya is 201, which is na-create yung record. So, add muna tayo ng isa pa para matest natin yung para matest natin yung pag-read ng multiple data. So, duplicate lang natin to. Rename get all.
Ang verb niya is get. Sensya na nang maliit kasi ang aking screen eh. So, ayan, na-retrieve niya yung dalawang record. At next naman is i-test natin yung pag-retrieve ng single data, which is, so kahit pala hindi ko na tingnan doon. 1. Kailangan ko lang magpasa ng ID, which is ID 2 and 1. So, try natin yung 1. Method not allowed. Yun, so nakuha natin yung single record, next record, yun. At nakuha rin natin yung second record. So, i-test naman natin yung pag-update ng record. So, duplicate. Rename. Ano nga ba yung kanyang HTTP verb sa update? Put. Put. Save ko na rin pala to. Save. Kailangan natin ng ID. Copy natin to. Lagay natin sa body. Lagay ko ng dash updated. Just now. Try nating send. At yun. Bad request. Kailangan nating specify ito yung ID. HTTPS put. Yun. So, yung nalito lang ako, no, yung no content pala, wala siyang nirespond na kahit na ano. Pero, successful yung kanyang updates. Kaya, kung makikita natin dito, na-update na yung value ng ating first record. So, yan. Save natin. Save na rin natin to. At, try na rin natin yung delete. Duplicate. Rename. So, ganyan ko talaga siya pinangalanan para mabasa yung acronym na CRUD. Ang kanyang HTTP verb is delete. So, okay na yan. Send natin. Try nating i-test kung na-delete ba talaga. So, yun. Wala na yung first record. At yun. So, dito na nagtatapos itong ating introduction sa ASP.NET Core Web API. So, napakababaw pa nitong introduction video na to kasi bago pa lang tayo. So, dahil dyan, pasensya na kung marami tayong copy-paste na ginawa. For beginners, siguro hindi advisable yung copy-paste ka ng copy-paste. Pero as you go along at mas natututo tayo, for sure maraming nakaka-relate din na advantage. Pero hindi naman priority na makabisado natin yung mga commands and syntax, kundi magets natin yung core function at yung basic structure. So, at nga pala nauna kong ginawa itong API bago yung basic ng C#. So, sa next video siguro basic codes naman ng C#. So, sana panoorin nyo. Paalam at happy coding sa inyo.